Alam mo pa ba ang tungkol sa mga paring martir? Naalala mo pa ba kung ano ang nangyari sa kanila? Kung hindi mo pa alam, panoorin mo ang video na ito. Bago pa man sumigaw si Bonifacio ng kalayaan, at bago pa man binaril si Rizal sa Bagong Bayan, may tatlong paring Pilipino ang unang nag-alay ng buhay, hindi para sa simbahan lamang, kundi para sa buong bayan. Sila ang naging mitya ng himagsikan. Sila ang naging apoy ng pagkagising ng sambayanang Pilipino. Ito ang kwento ni Gomburza, ang tatlong martir ng Bagong Bayan. Noong 17 ng Pebrero taong 1872, isang madilim na kabanata ang isinulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa harap ng libu-libong tao sa Bagong Bayan, tatlong paring Pilipino ang isinakay sa garrote, isang instrumento ng kamatayan. Sila ay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Kilala sila sa pinaikling pangalang Gomburza. Pero ang kanilang kamatayan ay hindi simpleng parusa, ito ay isang mensahe ng kolonyal na kapangyarihan. Laban sa kanila, ginamit ng mga Kastila ang isang pekeng akusasyon. Inakusahan silang pasimuno ng isang maliit na pag-aalsa sa Cavite, ang Kilusang Cavite Mutiny. Ngunit ang katotohanan, wala silang kinalaman dito. Ginamit lang sila bilang simbolo ng pananakot sa mga Pilipinong nagsisimulang magtanong. Si Padre Mariano Gomez ay 72 taong gulang, isang veteranong pari na tumulong sa mga magsasaka. Si Padre Jose Burgos ay batang intelektual mula sa Universidad ng Santo Tomas. Habang si Padre Jacinto Zamora ay kilala bilang tahimik at matalino. Lahat sila ay naniniwala na panahon na para kilalanin ang karapatan ng mga kapwa Pilipino sa simbahan. Nais nilang tapusin ang diskriminasyon ng mga Kastilang pari laban sa mga Pilipino. Dahil dito, tinawag silang mga radikal at delikado. Hinuli sila ng walang sapat na ebidensya. Isinailalim sila sa isang huwad na paglilitis. Hindi sila binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. At sa dulo, nahatulan sila ng kamatayan. Sa araw ng kanilang pagbitay, libo-libong Pilipino ang pinilit na manood. Isa-isang isinakay sa garrote sina Gomburza. Walang takot na hinarap nila ang kamatayan. Ayon sa mga saksi, sinabi ni Padre Burgos, innocent. Bago pumikit, matapos ang kamatayan nila, kumalat ang galit sa puso ng bayan. Ang kanilang kamatayan ay naging binhi ng revolusyon. Isa sa pinakaapektado ay si Dr. Jose Rizal. Inalay niya ang kanyang nobelang, El Filibusterismo, para sa kanila. Ang alaala ng tatlong pari ay naging inspirasyon ng diwang makabayan. Sa mga paaralan, kanilang pangalan ay naging aral ng katapangan. Sa mga simbahan, sila ay ginuganita bilang martir ng pananampalataya. Sa lansangan, sila ang paalala na hindi dapat manahimik sa gitna ng mali. Hanggang ngayon, ang Bagong Bayan ay lugar ng alaala ng kanilang sakripisyo. Hindi sila humawak ng armas. Ngunit ang kanilang mga salita ay mas matalim pa sa espada. Gusto lamang nila ng pagkakapantay-pantay. Gusto lamang nila ng pagkilala sa dignidad ng kapwa. Ngunit sa paningin ng mga kolonyal na Kastila, sila ay banta. Ang boses ng katarungan, sa panahong iyon, ay pinatahimik. Ngunit hindi sila nabura sa alaala ng bayan. Mula sa kanilang pagkamatay, lumaya ang kaisipan ng maraming Pilipino. At mula sa diwa nila, isinilang ang katipunan. Ang kanilang kwento ay sinulat sa dugo, panalangin, at tapang. Sa bawat martir, may isang bayaning sumusunod. At sa Gomburza nagsimula ang apoy ng himagsikan. Hanggang ngayon, sila'y patuloy na ginuganita tuwing Pebrero. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sila ang tunay na simbolo ng sakripisyo. Sa simbahan, sa lansangan, sa puso ng bawat Pilipino. Hindi sila nagwagi sa korte, pero nagwagi sila sa kasaysayan. At dahil sa kanila, natuto tayong tumindig, manindigan, at magmahal sa bayan. Ikaw, may alam ka ba tungkol sa mga ito? Pwede ka ba maglagay ng komento para makita ko? Kung nagustuhan mo ang video, pwede po bang pakipindot ng subscribe button at mag-like?
Salamat po.